ang balaang kasulatan, ang Holy Traditions. Sumaskipahayag ni San Pablo sa 2 Tesalonica 2:15, hoptis na kung kaligo na nga mong gitudlo kaninyo, pinagi sa mong sinuwat, o pinagi sa mong tradisyon. Kung nunay mo anak kaninyo nga magpaila nga siya magtutudlo, apan dili mo dawat sa mong tradisyon, ayaw pagiguban kaniya. Mabasa na sa 2 Tesalonica, 2:15, 3:6. Okay, so nagdapit kami kaninyo, pagiguban ka na mo ning tulumanon, katinaawan sa pagtuong katoliko. Unas tanan, pasalamat ta sa atong gamhanang Diyos nga naghatag natong balaang higayon. Kaya kining maong gutlo ug takna atong gigamit sa pagsangyaw, pagmatuod sa kamatuoran sa Diyos. Pasalamat ta sa atong talahurong arsobispo, iyang Ekselensya Jose Serofia Palma, mga kabispuhan sa Manila ni Bishops Emilio Bataclan, Christian Noel, Antonio Ranyola, mga kaparian o mga laiko. Uusap sa atong pangu sa CCTN na Dodong Lenchua, na atong presidente sa Cebu Catholic Television Network, iyang kapikas na Diana, mga kauban niya sa staff sa CCTN, o uban pa, labi na sa atong mga kaigsunan nga nagsunod sa atong tulumanon. O guban ako habig sa kuntod, as Brother Rudy Racasa sa ka-humanist, na nagda sa prinsipyo sa humanism. He dedicates and serves his knowledge, life, for the defense of humanity. Muna nga, humanism. O niya habig sa akong doon ako, si Brad Steve Buti, sa ka-seafarer missionary, marinero, sa laylay mga dapit sa ilang pag-adto, ang mga nagsakay sa barko, ilang pambitan sa Catholic Bible Study. O habig sa kunto, diya si Kurt Paramir sa ka-free thinker, o ang atong kanunay siyang suki diri si Brother Ray Batikin, nilang university debater, ang iyang Principios Pagtuo Baptist Church, o presidente sa Subuanong komentaristang nagpakabana, Sukna, advocate on democracy. Maisun, niya nga atong tulumanon o wailangan ato ring sugdan pinagi sa pagpamati o pagpambit sa atong makauban karon. Daghang salamat Brad Sok ug maayong gabi sa tanan nga mga viewers nato sa mga kauban diri. Ug labi na gyud sa tanang mga kanang clanmates sa kini ang Bisrak supporter nga nagtan-aw karon. Sa tanang mga katribo na kong talisay nun, labi na gyud sa San Isidro, so kay na kong amigo sila si Jojo Bacaltos ug Ma'am Diliacho. Rock and roll ninyo diya may gabi ninyo. Kanya labi gyud mo Brad Sok, may gabi usab kanini. Brad Sok. Ako man naman tong issue kanong bahin sa kinini ang linog. Arita sa nagduo nga kinini ang donar ba mi plano karon nga kining Halloween kuan dali batikin. Bisra concert ba? Nyamo ning gipahaom sa November 2. Yang tuyo na mo ani kay kinini ang tanang mga entrance ani, mga entrance fee katong mga noodles kon among ididikit ngadto sa kinini ang mga biktima didto sa Bohol. Ako pangutana ni Brad Sok, bisan tuod og amo nang among kinini ang si tawagan ni amo na lang pandayonan ba. Bisan tuod og wa kumutuan na pero still amo gyapon ang sabton gyapon nga kanang pagsaulog ninyo sa November 1 ug November 2. Unsa man nga practice Brad Sok, iya lang laban ni sa Iglesia Katolika o doon na kinini ang kalimbigitan sa Biblia niya, wala pa pizza niya ng mga panahon na. Naaman gani kanos aman ni siya nagsugod. Baligon ko sa pagtubag Brad Sok. Kining paghandom sa nangamatay o pagampo alang sa kapasiluan sa salas nangamatay, gikan gani sa Biblia. Palitan diya sa Sirach City 32, nagingon ang Diyos, pinagi ni Sirach, kung doon ay mangayo niyo pagpanabang tabangi, o gayo kalimot sa paghagahin og adlaw, paghandom sa nangamatay. O sa kanang Nobyembre 1, Nobyembre 2, ang Sibahana, ang Iglesia na Katolika mo nagpahigayon ni ana, nga mo manang nganlan na ito, the eschatological month, kay ang Nobyembre mo ay katapusang buwan sa ecclesiastical calendar, kaya ang first month, ang pagkatao man ni Kristo, December. Muna nga iyan na sibahan o ang kasulatan sa naingon nga alang sa mga buhi balaanon ug makaluwas ang inyong pagampo
alang sa nangamatay aron sila mabadbaran sa ilang mga sala. Na sa 2 Makabiyud 12:45 ngadto 46. Makita nato ang unod sa mga pahayag nga pagampo sa mga buhi alang sa nangamatay aron mapasaylo ang sala sa nangamatay. Doon ay makalagdi ay nga wa may no? Nga katabangan pas pagampo aron sila mapasaylo. Wa sad malangit kay ang nalangit na adili naman niyampo ang ilang mga kalag. O nga klaro nga kanang pagtulunana gi-adapt sa pagisagop sa Iglesia Katolika kumo nasuwat sa balang kasulatan. Mo ni atong tubag sa maing pangutana ni Kurt Parami mahitungod sa paghandom sa mga nangamatay. Munya mahitungod sa mga santos nasa sa Sirach 44:1. Ngayon ng Diyos ingon nga ako nagpasidungog kanila sa mga tao nga mga matarong sa ato pa mga balaan. Pasidunggi sila. Maingon nga ako nagpasidungog kanila. Muna nga dili dawtan ang pagpasidungog sa mga balaan kay nasuwat man nga pasidunggan ang mga balaan. Ingon gani nga ang Diyos nagpasidungog mismo kanila. Muna nga itong tubag mahitungod sa kining All Saints Day, pasidungog sa mga santos, o All Souls Day, November 2, paghandom sa mga nangamatay. Manggabi Betso, manggabi sa day sa atong mga viewers sa CCTN. Ako pautan na Betso, kabahin sa kasaysayan. Sa tuwig ng 378 hangtod din sa 398, panahon ni Emperor Theodosius no? Sa Roma, diha na-declare ang Christianity as the official religion of Rome. Humana na ang declaration ni Constantine sa Edict of Milan na ay freedom ang gi-allow ang Christianity nga mo worship freely. During ano na tuig ni Emperor Theodosius na-declare ang Christianity as the official religion sa Rome. Kung sa ko tinuod so kadaghan mo mga Protestant scholars or mga historians nga nagtuo sa theology na during kuno at that time sa dihang nahimo ng official religion sa Roman Church ang Christianity nahog na sa naparagiya na siya sa Roma kaya mo na may official na religion. In fact di pamugos ako sa galing ni halik sa Protestant historian nga halik handbook na kanang gipamugos na ang religion ng Christianity sa mga tao. Nasa po itong mga di mo to o walay real conviction na pugos na lang mo convert. So, ano ito po no? Na tendency na nasudlan ko ng mga practice na religion genuine Christianity sunod anak na pamagigay na may mixed multitude sa mga true believers at sa mga tao nga napugos lang tungkol kay mo compulsory nga religion kay official naman nga religion sa Rome. So nabali na ang hangin ang mga pagano na mo gi-persecute. So doon ay mga pagano nga lisod sa Christianity tulad dili tungod kay na-convert sila kundi for economic or political purposes lang ba nga aron main sila sa society sa Rome. Kaya ko na ko katinawan ni Neighbor so kung saan may katinawan. Doon ay yugto sa kapanahonan kadto mo gisgutan nga 378, 399 o 398 nga si Theodosius mi mandog mi deklara nga ang Christianity mahimong nang tinuan sa estado. So there was the union of the state and religion. Unya, niabot ang panahon na tungod sa naa sa puwersa o gahom ang mga naa sa relihiyon, matud pa, nihimog mapugsanon na pag-adda o naigihana nga punitive act konsilo nga itong mobalibad sa Kristyanidad. Dili na by persuasion and conviction upon accepting the truth. So, kung doon ay naghimo niya na, dili na mo ang baruganan sa simbahan. Kay, muna, ang atong ugarita sa atong Ginoo diya sa San Marcos 16, 15-16, itudlo ninyo ang maing balita sa tanang binuhat. O katong mutuog magpabunyag maluwas, ang dili mo to paghukman sa silog. So, kinahanglan yun ang President teachings, indoctrination, nga mudawat o sa, mutuo sa, una pa bunyage, para sa mga adult, mga dagko na. Kaya katong mga bata nga gagmay, appeal sa pamilya nga nidawat ni Kristo,
giapil man sa pagbunyag tungod sa pagtuo nga sila kataptan sa salang panulundon o hugasan pinagi sa bautismo kung bunyag. So, muna nga abusos non tulit proprium osum. An abuse is no valid argument against the proper use. Nabasa na to sa Church History by Arthur O'Brien sa 276 ug ngadto sunahan. Ganingon si St. Bernard nga kinahanglan ipadangat ang pagmantala sa maayong balita sa kaluwasan. Nga huptan ni agig pagdawat pinagi sa pagtuo o dili sa pagpamugos. O gatong maghimo sa pagpugos sa tao aron pagkalawat sa pagtulunan ni Kristo nakahimog dakong kalapasan o dakong pagsupak sa kabubuton sa Dios. Muna ang statement ni St. Bernard. Pasabot nga mo ng baruganan sa Iglesia Katolika. So, huwag doon ay mamugos, doon ay maghana og mga punitive act, silot, hulga ba, kamatayon, pagpriso ba, kung dili mo dawat, lihok na nga matod pa sumpaki sa naandan nga baruganan sa Iglesia Katolika. Sa mga si Judas, another man nga naghimog iyang kaugalingong pamaagi, nga dili sumala sa pamaagi ni Kristo. Kay ang iyang batasan og taras nahibawan nga siya magpangawat og kawat sad sa pumtil sa mga apostolis. Niya mo to'y sinugdanan nga siya nahimong ingno nato ni likoy ni biya sa dala ni Kristo. Naghimo gani niya gatong katapusang yugto paghikog manang it is no will of God nga mahisama siya niya. So huli ko na to during Theodosius, the union of the church and the state, when abuses came in. So dili na to sabton nga mao nang baruganan sa simbahan. Mao na nga ito'y kapambit sa may pagkutana ni Brad Ray Batikin, natong scholar sa University of Cebu, nagarbo kayo sa mga professor diya sa University of Cebu. Saritas itong mga kauban. Salamat, Ratso. Huwag ng gabi sa tanan natong mga televiewers. Kutog sa maabot ni Nimong Sidya. Labi na gyudya sa Bamboo Village nila ni P. Villamor, Sani Rakasa, o si Lilin Kanyite. Maayong paglantaw ka na tanan. Aritas ba lang kasulatan do Ratso sa Sirat 24:22 na kanayon. Obey me, and you will never embarrass. Do what I say, and you will be safe from sin. Tumana ako, o dili kamo maulawan. Buhata ang akong isulti, o malikay kamo sa sala. Sirach 24:22, klaro kayo nga ipatuman gyud ang Ginoo, o buhaton gyud ang iyang isulti, aron malikay kita sa sala. Sa Salmos 18:7, nagkanayon ang kasulatan, unya mikurog ang yuta, ug ang mga sukaranan sa kabukiran nangatayog, kay nasuko man ang Dios. Salmo 18:7. Sa Hebreanon 12:6, disiplinahon sa Dios ang tanan nga iyang gigugma, ug kastiguhon ang tanan niyang giilang nga anak. Hebreanon 12:6, klaro kayo nga kastiguhon sa Dios ang iyang giilang nga mga anak, ug iyang disiplinahon ang tanan nga iyang gigugma. Ang akong pangutana ani Badsok, tinuod ka ni Badsok nga ang Dios di ay kun ang iyang mga anak iyang kastiguhon? Kusaya kuno ni Badsok. Salamat kay Brad Rudy na may kastigo nga ino na to pag tultul pag-agak sa gikastigo. Sa kastigo nga eterno mao na ng mga tao nga wa gyud mati wa mausab sa mga pahimangno mga puong sa Ginoo. Mabasa nato na sa gipadayag 20 versikulo 10 nga ang mga bakakon nga manalagna ug katong misunod kanila itambog sa linaw sa kayo nga maganto sila hangtod sa kanturan. Mao man na suot sa Biblia, maganto sa adlaw gabi hangtod sa kanturan. Muna nga kung dunay mga paglatos o mga hampak aron sa tuyo nga makaamgota sa atong sayo, matultulan na atong daan. Mayo na. Muna mabasa na to sa 2 Makabeo 6:12-13. Kung sa katao nga nakahimog kalapasan, dili pasagdan sa Dios nga mulaygay
mabut ang taas nga panahon siyang pagpakasa, kundi silutan na yon, kini makaayo niya. So, doon ay panahon nga Ginoo mo himo sa paglatos aron makaamgo ang tao siyang kasaypanan. Sa buhat 9, say sitting utos 9, nga si Saulo persecutor, si Saulo nga maglulutos, iyag yung gipangayo ang orden, kamanduan sa gobyerno. Sabi ko niya itong panahon na, aron pagukod ug pagpatay sa mga Kristiyanos, iyag yung tudason ug hutdon sila puuhon ng tanan. Pero diya sa daan, miabot ang latos, makalit nga kayag, nga nakaigo sa mata ni Saulo, nahug siya, nabuta. O diya siya makahinultol pag sangpit, nga dihang nadungog sa niyang tingog nga nagingon, Sauli, Sauli, quid persequiste me? Saulo, Saulo, nga nung gilutos mo ko. O mitubag si Saulo, kinsa ka man, nga kung gilutos. Yang tingog mitubag ako si Jesus, nga taga Nazareth imong gilutos. Yeah, the rest is history. That was the beginning of the conversion of Saul, who became Saint Paul na imong santos. Muna katong iyang latos na kayo to niya. Muna doon ay pamaagi ang Diyos nga kining himuon sa niya ang mga maghupon o mga maayo nga mga hitabo nga makaagak sa tao pagtultul, pag-ila. Unsa kayo ang Diyos niya iyan ang pausan o maayo. Mo na'y lain siyang paagi sa Diyos sa mga tao pag dani. Pero ang uban, pinagi sa glatos. Mo na nga ato nang dawato ng duha. Kay mo man ni pamaagi sa Diyos pag panumdum ka nato. So ang imong pangutana, Brad Rudy, tinuod ba nga latos sunog kastiguhon sa Diyos ang mga gipangga niya? Tinuod. Nasuwat kila sa kining Hebrews 2:6 nga to sa 11. Nga kastigo dili lami, dili nindot. Pero kung nato ning dawaton uban ang pagtuog pagpailog, kini makaumol na to aron mabalaan ta sa makaniya. Mao na nga tong ikapambit sa may pangutana ni Brad Rudy Racasa. Ngayong gabi kanimo Gadsok og sa to ang naminaw karon mga minagos kinabuhi og naminaw Gadsok si Carmelo Cyber na nasa Australia karon. Nagtan-out na to mga igsunan. Ako mo na Gadsok, may tungod kini kang Mother Mary. Kini si Anthony Pisuta Badsok. Usa kini ka paring Katoliko nga bibiya. Sumala pa sa maong libro. Karon Badsok kining rosary, usay Badsok mingon kita nga okay, mag-pray na ta sa rosary. O mo ni kasagaran nato, mag-pray na ta sa rosary. Pero sa maong libro Badsok mingon siya nga kana kanang hail, full of grace, the Lord is with thee. O kining, blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. Di na siya prayer, kundi usa ka greetings. Sa tuwa Badsok, sa dito nga na, si Antonio Pisuta, may angpon siya nga kanang pulunga, ana sa Biblia. Pero dili na siya prayer, kundi usa ka greetings. Karon ang wa sa Biblia Badsok, kining Holy Mary, Mother of God. O manabot nga mingon siya nga kanang Holy Mary Mother of God puno-puno ra na sa Iglesia Katolika kay nga naman naguna man ang Dios kay kang Maria. O dili man mahitabo nga si Santa Maria mahimong inahan sa Dios tungod kay away man siya sa Dios. Naguna man ang Dios kay kang Maria. Kung sa may atong ikatubag ni Badsok. Salamat kayo, Brad Stein. No. Tinod na kanang the first part of the Hail Mary. Greetings po na sa ka actus paghangop ug pagdaig pag ino na to pag timbaya maghimaya ka Maria puno ka sa grasya. So timbaya na. Unya kanang payon nga puno sa grasya ang Hebrehanon 10:29 nangingon nga ang Espiritu Santo mo'y tigapod-apod sa grasya. Ya, ang Ginoo na kanimo. Nya kinsa man ang Ginoo sa Ginoo. Sumala sa Deuteronomio 10:17, God is the Lord of Lords and the King of Kings. So, referido na si Diyos Amahan. Ulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. So, gisgutan usab si Jesus. Manang unknowingly, as we express our greetings to Mary,
atong giapil ang Santissima Trinidad, ang Amahan, the Lord of Lords, unya ang dispenser of the grace, the Holy Spirit, unya ang bunga sa tiyan ni Maria nga mao si Jesus. So, ang mga katawhan nga mga observants kayo, mingo sila nga, wa man na mapil ang Diyos Dias Maria raman di na tinuod. Ya, si kaduhang bahin sa Santa Maria, tinuod na, dugang na nasimbahan, iyan na ng pagampo. Nga Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo kaming magkasasala. Karon og sa oras, sa among kamatayon. Ya, mo lagi, ang question nga, nag-una man ang Diyos, labos sa kang bisan kinsang tao. Wa pa'y tao, diyan naman ang Diyos. Ya, nga naman nga si Maria mahimong inahan sa Diyos. Tungod kay, ang Diyos magpakatao man. Kanya, musud sa lawas ni Maria, aron pag sulob kining Diyos nga Espiritu nga di makita, musulob og lawas, og dugo. Muna mabasa na to sa Hebrehanon 2:14 nga 16. Nga ang anak nakaambit sa unod og dugo sa iyang ginikanan. Muna si Jesus, anak man ni Maria, nakaambit siya sa unod ug dugo ni Maria. Kay si Maria nanamkon, wa man hilabtig lalaki. Wala mabasa na to sa Lucas 1:35-38. Nga mingon si Maria unsaon pagkahinabo nini nga mahimo kong inahan sa manunubos nga wa man ko makailag lalaki. Wa sabot wa ko mahilabtig lalaki. Ang anghel mingon ang Dios nga magkagahom. Walandong espiritu diha kanimo o manamkon ka, mahimo kang inahan sa manunubos. Sa muna nahitabo. Ya, sumala sa numeros 23:19 nagingon nga ang Dios dili tao, ni anak sa tao. Ya, sa Ezekiel 28:2, ang tao dili Dios. Muna mo intra pangutana nga naman nga si Maria gitawag man inahan sa Dios nga ang Dios dili man anak sa tao. Ya, ang tao sa dili sa Dios. Wala ang tubag, ang what does God desire, it would happen. Unsay gitingho sa Ginoo hitabo man. No, we Dios put with pitch it. Sa tabo unsay gitingho sa Ginoo, hitabo na nana sa Ezekiel 12 versikulo 25. Ya mao nang hitabo nga gisulti sa Dios nga ang Ginoo gyud mo'y mohatag og milagro kun timaan. Ang birhen manamkon manganak og usa ka anak nga lalaki. Ya sa San Mateo 1 naman na sa Isaiah 7:14, ang tugbang San Mateo 1, 20 nga to sa 22, nga ang birhen manamkon og manganak sa kabata nga panganganlag Emmanuel. Siya si Maria mahimong inahan sa bata nga ang iyang ipanganak Emmanuel nga konsabton Dios kauban nato. So mo rin nitabo. Ang Dios nga dili mahimong ianak sa tao, pero pagbuot mas Ginoo nagpakatao. Ang Dios nga miagi sa tiyan ni Maria. Dili man ang pagkatao ra diha sa tiyan ni Maria. Sa Colosas 2:9, the fullness of Godhead dwells in Christ bodily. Sa ito pagkatong gipanganak ni Maria, dili kay ang pagkatao ra ni Jesus. Ang ikaduhang persona sa Santissima Trinidad, nga naa ni ang iyang pagka-Diyos. O ya, dado na to ang kaalam sa filosofiya, nagingon nga, iniyo could plus sit semper inis et menimus. Nga ang dako mo gimudas gamay. Ya, nasa Job 33:12, mas dako man o gamhanan ng Diyos kaysa tao. Muna dito mingon nga Maria inahan sa tao. Kay naaman ang kahimtang nga mas dako sa pagkatao diyan ni Kristo kay siya Diyos man nga nisulog og dagway sa tao. O ang gipagkatao niagi ni Maria dili man ang pagkatao ra ni Kristo naama sa niyang pagka-Diyos. Muna nganlan na to the wisdom of nganlan na to philosophical science. Pero the wisdom of divine science wasan mo sayo. Kay ang gitawag sa Espiritu Santo kang Maria inahan man sa Ginoo, wa man tawag inahan sa tao. Ato basahin din ang San Lucas Kapitulo 1. O niya, versikulo 41 o nga rin sa 43. Watod pa nini, tabungas pagkadungog ni Elizabeth sa pangumusta ni Maria, ang bata miulpot siyang tiyan.
og si Elizabeth na puno sa Espiritu Santo. Sa ato pa, ang governing power, the person within the soul of Elizabeth was the Holy Spirit. Unya sa may ang gisulti. Unsa kini alang kanako ang inahan sa kong Ginoo ni Anheman kanako. Ang gitawag ni Santa Isabel kang Maria, inahan sa Ginoo. Wa sa mingong inahan sa tao. So that is divine science. That is the theology of God. That Mary shall be addressed the Mother of God, the Mother of the Lord. Kay ang pagka-Ginoo ni Kristo sumala sa buhat Jesus 26, Ginoo man stand, the Lord of all. And the only Lord of all is God. So that really implies paingon ni Santa Isabel nga inahan sa akong Ginoo, sama rin ko siyang inahan sa Dios, miduo kanako. So nanas Biblia. Ug kadtong mutuog Biblia dili natili ang pangusupil ini. So balik ko na to ang linyas pangatalongan nganong mahimo mas Mariang inahan sa Dios. Nga siya tao binuhat, ang Dios magbubuhat, wa pa gani ang tao, diha naman ang Dios. Correct. Pero di ta kapugong sa Dios forthwith pitche. Kay kini gitingho sa Dios ug yaning gihimo. Nga ang Dios nga dili makita espiritu nagpakatao. Di astiya ni Maria. Ug ang nigawas tiya ni Maria dili ang pagkatao ni Kristo, second person of the Blessed Trinity. Nga naa ang pagka-Dios ug pagkatao. Nya mao lagi no nga ang dako mo das gamay. Dili supak sa kinaiya sa kaalam paingon si Maria inahan sa tao. That's big and very absurd. Libog tag kisay gipasabot daghang kay Maria, daghang kay tao. Pero the distinctive mark is the voice of the Holy Spirit. Nga si Isabel mingon, miduo kanako ang inahan sa akong Ginoo. Sa tupayang gila nga si Maria inahan sa Ginoo, inahan sa Dios. Muli nga itong tupag sa may putana sa ato higala si Brad Steve o balik pa sa magkauban. Sarili pa ito siyang tagdun kini mga hinungdanon kay pahibaw karon dayon.